Ang dinha sa Psalm chapter 73 verse 26. Ang pulong sa Dios nagingon, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Ang ato ang tema mga igsoon nagaingon, when life seems unfair, focus on God. Sa dihang ang kinabuhi dili angay or dili patas, tutok lang sa Ginoo. When life seems unfair, focus on God. Kanus aba mamahimong unfair ang kinabuhi? Kanus aba mamahimong pabor sa uban ang kinabuhi o na sa imo nga dili pabor? Kanus aba? Mahibaw-an nato unya mga igsoon. So, may mga kapangutana nga angayhan natong hinuktukan. Unang, nagingon sa, what shall I do with my life? Unsa may akong buhaton sa akong kinabuhi? Unsa imong buhaton sa imong kinabuhi panahon nga naa ka sa problema? Unsa imong buhaton sa imong kinabuhi panahon nga natintag ka? Unsa imong buhaton panahon nga paminaw nimo agrabyado ka? Unsa imong buhaton panahon nga ikaw ang biktima? Unsa imong buhaton? Next. Ikaduhang pangutana, where shall I go after this life? Asa man ko padulong human ining kinabuhi ah? Kumbaga, ang ato ang insight mga igsoon, eternal, parang long lasting, dili lang sa kung unsa ang nasa atong atubangan, kundi unsay moabot pohon. For example, naatay kaaway yun, naatay problema. Kung kini ang akong pilion nga choice, kung kini ang akong pilion nga kasulbaran, unsay sunod ani, unsay sangputanan ng ini. Mga ingon anak nga panghuna-huna. Kung patulan ba nako ni siya, doon na ba'y maayo nga mahatag sa ako ah. Kung kini nga choice akong pilion, doon na ba'y kaayuhan nga moabot sa akong kinabuhi. Kung musundo ko ani nila, doon na ba'y kaayuhan nga mahitabo sa akong kinabuhi. Mga pangutana nga saman anak. So sa atong passage mga igsoon, kung atong basahon ang Psalm 73 verse 1 down to 28. Din mga igsoon atong makit-an ang background sa istorya mahitungod sa salmo nga gisulat ni Asaph. So ang Psalm 73 usa kini siya ka salmo o alawiton nga gisulat ni Asaph. Si Asaph usa siya ka singer and musician sa panahon ni David o ni Solomon. No? So, di ba mga igsoon, kung atong basahon ang verse 1 down to 14. Makita nato si Asaph was secretly confused and doubting with God. Para bitang nalibog siya, nagduha-duha siya sa Ginoo. Tungod kay nasina siya sa kaharuhay sa mga daotan. He is envious with the prosperity of the evil doer. Kada bang na-confuse siya, nayon siya nga naman nga ang mga daotan mas daghan magkaayuhan nga hitabo sa ilang kinabuhi. Na naman kumbaga kung sa material things, nga naman nga mas naglampo ang ilang kinabuhi. Nga naman nga nisamot ka nato ang mga daotan. Ingunana ang huna-huna ni Asaph. Na ako nag-alagad sa Ginoo, musamot hinoon kalisod. Ako nga nag-alagad sa Ginoo, musamot hinoon kapitos. Ingunana ang iyang huna-huna. Naaba sa ato ang naghuna-huna niya na?
Nga naman tong mga gibalita nga mga drug lord, nga samot man kadato, o nga ako rin ni Lord nagtinarong. Ako rin ni Lord naningkamot. Pero, pwerte man gihapon ka lisod. Naka-experience ba tayo? Kumbaga ang mindset na to, mas ipanalanginan sa Ginoo ang mga nagbuhat o dautan kaysa mga nag-alaga sa iya. The first point mga igsoon is secure perspective. Secure perspective. When we say perspective, it is how we view things. How we look into the bigger picture of what is being seen. Marami tayong mga panglantaw na to. I-check na to. Tama ba ni? Tama ba na ako ang pagtanawan? Tama ba na ako ang pagsagot? Next slide, please. Okay. Naingon sa din sa verse 16, when I tried to understand all this, it troubled me deeply. Till I entered the sanctuary of God, then I understand the final destiny there. Balik ng there na ito, iha? No, there. P-H-E-I-R. Oh. Balik na. Okay. So, sa dihang nasabta ni Asa, nga ang katunay ay mga nagbuhat o daotan. Doon na di ito sila ay kabutangan. Kung padayon na ito, basa mga igsoon, ang before sa verse 16, makita na ito rin ha, nga may kalalagyan talaga ang mga gumagawa ng masama. Okay. Okay. Taraw na ito. Okay. Verse 18. Surely you place them on slippery ground. You cast them down to ruin. How suddenly are they destroyed, completely swept away by terror. They are like dream when one awakes. When you arise, Lord, you will despise them as fantasy. Yung katong mga nagbuhat o dautan, gibutang dahil sila sa Ginoo, sa mga danlog nga dapit. Nga kung asa, dali lang sila mawala, dali lang sila mahanaw, sama sa damgo. Buti pa sa bot mga igsoon, ang kahamugaway sa dautan, ang kaharuhay, ang flourishing life, dili gyud ay magpadayon. But then when I stop understand, mauri ay Lord ang imong plano. Mauri ay Lord ang imong buhaton. Nga bisan pa di ay og unsa kanindot ang kinabuhi sa mga naghimo og dautan sa ngalan nga dautan. Di gyud ay sila mulungtad. Nasabtan ni Asa kung asa sila padulong. Wala di ay sila'y maayong padulungan. 21. When my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and ignorant. I was broke and fierce before you. Sa dihang nasakitan ako pag-ayo, sa dihang nasakitan si Asa, nahimo siyang walay buot, nahimo siyang walay batasan, at ubangan sa Ginoo. Sa dihang nasabtan, nga Lord, wala gud ay pulos ang akong mga rangs. Kaulaw man di ay Lord sa ako ang mga gipangyaw-yaw. Kaulaw man di ay Lord sa ako ang mga murmuring. Kaulaw man di ay Lord. Nasabtan niya nga sayo ang iyang pagsabot. Nasabtan niya nga sayo ang iyang mindset. Nganong ingon ana. Nganong ingon ana ang nangitabo. Okay? Dihang mga igsoon natun-an nato kang Asa, the writer of the Psalm, the more we humble ourselves before the Lord, the smaller we will be. The more na imong ipaubos ang imong kaugalingon dinha at ubangan sa Dios, musamot pagud ka kagamay. Musamot ka kagamay at ubangan sa Ginoo, o musamot nga imong nakit-an nga kinahanglan di ay nimo.
ang Diyos. Inuna mga igsoon. The more we humble ourselves, the more we are focused sa ato ang mga sayo. The more nga makita nato ng kagamay yun di ay nako, Lord, sa imong atubangan. Nga Lord, mas kinahanglan yun di ay taka. Next mga igsoon. Facing our sins produces repentance. And in repentance springs faith. Sa dihang giatubang nato ang atong sala, sa dihang gi-acknowledge nato ang ato ang sala, nga nakasala ta atubangan sa Ginoo, diha na nato ma-experience ang paghinulsol. O dinha sa atong paghinulsol, motubo, muugat ang atong pagtuo. It is because nakit-an man nato kung asa tang dapitan na sayo. Ikaduha mga igsoon, align your perspective. When we say align, sa Bisaya, ihaom. Ihaom ang imong panglantaw dinha sa Ginoo. Kung Kristohanon ka, ang imong panglantaw sa usa ka Kristohanon. Kung kalibutanon ka, ang imong panglantaw sa kalibutanon. Kay sama ka gano'n sa gingon sa atong Sunday school, set your mind on things above. Set your mind on eternal things. Tungod kay dinha naga-evolve ang atuang pagkinabuhi sa matag adlaw. Tumato dinhi, align, living and growing constantly in the knowledge of God. Magkinabuhi o magtubo kanunay dinha sa kahibalo mahitungod sa Dios. O dinha sa pag-ila sa Ginoo. Nganong giuban man yun ang living and growing. Because you can live alone. Pwede man ka mabuhi kanunay nga gila o nailhan nimo ang Ginoo. Pero wala ka nitubo. Mahimo tang bonsai dinha sa ato ang pagkinabuhi. Next mga igsoon, how we see and understand things depends on the state of our hearts. Kung unsa ang imong pagtan-aw, panglantaw sa mga butang, sa problema, sa senaryo, sa ato ang kinabuhi, nagadepende na siya sa status sa atong kasing-kasing. So kung ang atong kasing-kasing puno sa kasuko, puno sa kaligotgot, puno sa kalagot, bisan walay intensyon ang atong imuhang nadungog, nagigsulti nimo, para sa imuha, ikaw ang ipaigo. Para sa imuha, ikaw to. Para sa imuha, gipalagot ka. Ingon na sa mga igsoon, because that is how we see things. That is our perspective. Muman ang ato ang hunang-hunang. Nakaset man siya nga suko, pirmi. Naka-default man siya. Naka-default man siya nga lagot, pirmi. Naka-default man siya nga paminaw nimo ikaw, pirmi. Napraning. Ganon. Kaya mo man ang status sa ato ang heart. O kang ato ang kasing-kasing mga igsoon, and the state of our heart and our heart depends on our knowledge of God. Ang imuhang confidence, ang imuhang kalinaw, nagadepende siya kung nagadepende sa imong pag-ila sa Ginoo. Ang imuhang confidence nagadepende sa imong pag-ila sa Ginoo. How is that? Kung sa imong tanaw sa Ginoo, kung baka nagduha-duha ka, para sa imong God ka mag-provide my needs. Sa panahon na nang inahanglan ka, dili gyud ka mahimutang. Kaya dili man ka confident na God can provide your needs. Sa panahon na nagsakit ka, dili gyapon ka mahimutang. Kaya dili ka confident na kaya kaayon sa Ginoo. Sa panahon nga naakay kaaway, naakay problema, naakay kalagot, dili ka confident na kaya wala ang sa Ginoo ang imong kalagot. Kaya mo man ang imong pagtan-aw sa Ginoo. I remember last pastor's meeting, the word of the district head.
Anang ingon, how do you know God? How do we really know God? Gaano ba natin kakilala ang Diyos? Gaano ba natin kakilala ang Diyos, mga kapatid? So kung naalaan ang atong mindset sa kung unsa na ito pag-ila ang Ginoo, ang ato ang perspective on things will be small. Dili puro kagubot ang atong hunahuna. Dili puro kasuko ang ato ang matagamtaman sa matag-adlaw. Kaya naman ang ato ang Diyos, Diyos gugma, Diyos sa kalipay, kalinaw, Diyos sa pagkamahinantuson. That is our God. This is how we see. This is sometimes how we put our perspective. Kanang giunsa na to pag-set ang ato ang mindset, no? Pag-set ang ato ang mindset. So, we know that there is God. Natuta nga na ang Ginoo. So, nagpailalong ta sa gahom sa Diyos. But how we see things, ang ato nga lang maganakitaan is ang karon. Ang nakikita lang natin, yung failure natin today. Ang nakikita lang natin, yung hirap natin today. Ang ato lang nakitaan, ang problema na to karon. Pero wala na ito kitaan ang unsa ang future. Unsa'y gusto ipasabot sa Ginoo sa ato aani. What God will be doing behind this? Unsa'y buhaton sa Ginoo. Luyon ni ini. Ingon ana mga igsoon. Diyan lang, hanggang diyan lang. Present. Makita lang nato ang naang sa karon. Next please. But if our perspective is aligned, mga sa mga igsoon, yet I am always with you. You hold me by my right hand. You guide me by your counsel, and afterwards you will take me into glory. Nga luyo sa ato ang mga kapakyasan, luyo sa ato ang mga kalisdanan, sa gihapon, kauban nato ang Ginoo. Giubanan ta sa Ginoo. Gigunitan niya ang atong mga kamot. In Psalm 218, mabasa nato din ha, nga bisan ato akita sa kamit-ngit, ang kamot sa Ginoo, mooy magagiyak ka nato, padulong sa kahayag. Kaya ang kamit-ngit alang sa Dios, kahayag man gihapon. Dahil yung sabi na, you guide me by your counsel. Gitultulan mo ako, pinaagi sa imong mga tambag, o dito niya. Dalon mo ako sa kadungganan. Sa kadungganan, there will be a great honor. Nga bisan pa di ay ang kalisod karon, bisan pa di ay ang problema karon, kawaladon karon, bisan pa di ay ang ato ang kasakit karon. Nandyan ang Diyos. Handa kang akbayan. Andam ang Ginoo, motap sa imuhang likod nga na arakon. Andam ang Ginoo, motap sa imong likod nga tiis-tiis lang na ako giandam para niyo. And if that is our mindset, if our perspective is aligned, this will be the settings. Ang imong kagahapon rato. Kaya na ang Ginoo nagpatunga between kanimo kang imong past, imong mga failures. Then ikaw ang Ginoo present and future. Ang imong una-una karon ug makit-ade mo unsay panalangin nga gitagana sa Dios alang kanimo. That is why, in time, when life seems unfair, focus on God. Focus and see the greatness of God. Ayaw itutok ang imong kaugalingon sa imong problema. Ayaw itutok ang imong kaugalingon ng anong pipilaraman may kabuok din ha sa MLCI. Ayaw focus din ha. May gagawin ang Diyos. Tiwala lang. Huwag kang mawala ng pag-asa. Tanawa kung unsa kagamhanan ang Ginoo. Ayaw tanawa, tuluramin, limalamin, di may kabot pulo. Tanawa kung unsa ang buhaton sa Ginoo sa umabot. Ikatulong, mga igsoon, develop eternal perspective.
Ano ba yung sabihin ng develop? Maghimo ka o ng eternal na panglantaw. Focus on things that last and exist forever. Usually, ang word, ang una-una sa usa ka Kristohanon, when we say eternal, mo siya ang ato ang enjoy unya sa langit. But no, we can enjoy it bisan na tarihi sa kalibutan. Eternal things, kanang mga butang nga dili dayon mawala, kanang mga butang nga pangmatagalan. Okay. Ayun sa rin sa 25 to 26, whom have I in heaven but you? Kinsa may saligan ako din sa langit, kundili ikaw ra. O dinhin sa kalibutan, wala ko laing tinguhaon gawas kanimo. And earth is nothing I desire besides you. Wala ko laing itinguha din sa kalibutan, Lord, kundili ikaw ra gyud. Kundili ang ma-please ka, Lord. Kundili ang mahimaya ka sa akong kinabuhi. 26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Binisaya, ang akong lawas o ang akong salabutan mapakyas, pero ang Ginoo maoy akong kalikos. Ikaw lamang ang kinahanglan ko. Kung atong subayon mga igsoon ang commentary, some says, mo ni siya, this is the longing of the writer. When say longing mo, kini ang iyahang gihinam-hinam, iyahang gipaabot. Mo kini ang gipaabot, sure siya, na ang Ginoo ra gyud ang iyahang gikinahanglan. Wala sa nagingon nga pwede raman unta ang mga stars, ang mga bituon, ang mga angels nga iyahang ang pwede niyang saligan, pero nagingon sa ikaw ra gyud Lord ang akong saligan. Our longing and assurance must be in God alone. Ang atong ang paghinam-hinam, ang atong ang kasiguruhan, diha lang gyud sa Ginoo. Because doon ay mga butang sa kalibutan nga lumalabay ra. God alone is the felicity and the chief good of man. Ang Diyos lang yun ang kalipay, ang joy, felicity, happiness, and the chief good of man. Ang, when we say chief, para sa ang pinakalabaw na kaayuhan sa Ginoo. So kung natong balikan ang verse 26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart. Ang atong ang lawas, maluya. Ang atong ang salabutan, mapakyas. Pero ang Diyos, maoy atong kalikot. Ibig sabihin mga igsoon, kita isip mga tao. We are all temporary. Doon na tayo mga plans, doon na tayo mga plano, tama para sa atuan. Tama. Pero usahay, maabot ang panahon, mapakyas ta. So wala na to damha, doon na tayo mga balatian. Unexpectedly, doon na tayo gibati. Mayo pa nga mubati ka og sakit sa lawas, kaya pwede na mo imnan og saridon. Pwede na mo imnan og paracetamol. Pero kung ang balatian mga igsoon na ang sa imong kasing-kasing, yun ang pinakamahirap. Kaya walay tambang ni anak mga igsoon. Pero ang nakanindot kung ikaw o sa kakristohanon na nakaset ang imong hunahuna dito sa mga butang nga gihimo sa Dios. If we have developed eternal perspective, sakit man, pero kabalo ka, nga naa ang Ginoo, andam siya, mukomfort sa imuha. Naaman kay problema, kabalo ka, nga ang Ginoo nga imong gialagaran, andam siya, muhatag o kasulbaran sa imong problema. Naluya ka man, doon ang kay isandigan, kabalo ka, nga imong Ginoo, nga imong gialagaran. Live on.
So all in all, happiness on earth is nothing in heaven. Kung atong balikan ang from verse 1, ang background, ang ato ang author, nasina siya. Nasina siya sa kaayuhan nga natagataman sa mga naghimog daosan. But as he understands, nakatuli ang mga butanga, temporary. Nga diri lang na ito sa kalibutan. And iyang nasabtan. Nga ang ato ang kalipay din sa kalibutan, dili nato mapuslan. Ang kalipay nato din sa kalibutan, dili unya ikakumpara sa kalisod sa atong pag-antos dito sa linaw ng kalayo. Kung mahisama kita, magkinabuhi kita sama sa mga daosan. That is why mo nang ganayon na to, bahala na o kita ang masakitan. At least dili magabaan. Bahala nagbag-antos ta karon. At least unya sa ulahing mga adlaw, malipayon kita uban ang Ginoo. Ang ato ang tulo ka points, may isang check your perspective. I-check na to ang atong mindset. I-check na to ang ato ang huna-huna. Tama ba ni ato ang panghuna-huna? Tama ba ni atong panglantaw? Ikaduha, align. Haon ba ni? Tukma ba kini sa kabubuton sa Ginoo? Kanibang ako ang pag-react, kaya ako ang pagtanaw ani. Tama ba ni? Did I see it on God's way? Did I see it on how God see it? Kita na ba na ko ni sa mga gion sa paglantaw sa Ginoo ng akong problema? Kita na ba na ko ni tunay future ang akong problema? How I see blessings in this. Kita na ba na ko mga panalangan luyuan ng mga pagsulay? And also, kinibang ako ang panglantaw, malungtaron ba kini? Forever ba kini? Dili ba kini? Temporary. So our verse mga igsoon, my flesh and my heart will fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Sa ato ang kinabuhi nato malikayan nga dunay panahon nga maluya ta. O dinha sa atong kaluyahon mobati ta og kasina. But don't forget to check your perspective. Ako nga tanan sa pagpanindog. Mutindog ta og ato ang i-share sa Ginoo ang ato ang mga unspoken experiences. Kabalo ko sa ato ang kinabuhi na atay mga experience. Na sometimes mabot sa point nga gi-question nato ang Ginoo. Sometimes mabot sa punto nga gi-blame nato ang Ginoo. It is because wala nato nahanay ang ato ang panglantaw. It is because wala na align ang ato ang panglantaw dinha sa kahimayaan sa Ginoo. It is because we are focused on temporary. So, if ever naata ni ano, hangyo na to ang Ginoo nga bag-ohon ang ato ang panguna-huna. Hangyo na to ang Ginoo nga mahisama kita kaniya. Sa ato ang panguna-huna, sa ato ang pagkinabuhi, matagal lang. Mataang ko sa. Ginong Diyos, karong natak na Lord sa kabuntagon. Gidayeg na mo ka, O Diyos, sa imong pagkamay. Gidayeg na mo ka, O Diyos, sa imong pagkagamhanan. Ikaw ang Ginoo nga among gialagaran gikan sa sinugdanan hangtod sa walay katapusan, dili gyud ka mausap. Father God, salamat nining pulong Ginoo nga imong gipadala alang kanamo. Pagpahinumdum ka namo, Lord, that sometimes we should be grateful
mapasalamaton kami, Father God, sa bisan unsa nga moabot sa among kinabuhi. Nga dili lang dahil, Lord, panahon sa kalipay among ma-appreciate ang imong panalangin. Kung dili girong Diyos, panahon gihapon sa kaguon, panahon gihapon sa problema, panahon sa kawalan-on, Ginoo. Ma-appreciate gihapon namo ang imong panalangin kung ang amo ang panglantaw, Ginong Diyos. Tukta o kalain din ha, Ginong Diyos, sa imong kahilingan. Ginoo, ang among mga kasing-kasing, mapakyas man kini, Ginoo. Ang among kalawasan, Lord, maluya. Ang among salabutan, mapakyas. Pero Lord, we have the confidence that you are the Lord na among gisimba, among gialagaran. O igo na ikaw, O Diyos, alam ka mo. Tungod ka ng Diyos ang imong gahong, mabahimpit lamang dinha sa among kaluhon. Ang imong pulong nagaingon, for your grace is sufficient and your power is made perfect in our weaknesses. Ikaw na alam ka namang, Father God, ang imong grasya. Kung alam ka, dili kami angayan nga mabalaka. Kung ang among kasing-kasing, Father God, dili man ginihaom dinha ginong Diyos. Sa imong kahimayaan, ang among mga reaction, ang among paglantaw ni kinabuhi, Lord, dili man ginilag alay dinha kanimo. Bakuha ginong Diyos sa among mga kasing-kasing. Bakuha ang among ginahuna. O Lord, manghimaya ka, pinaagi ka namong ginong Diyos. O Lord, on how we react on the problem, on how we live our life every day. Pinasikat ginong Diyos sa among panghuna-huna. Giyawi kami, Father God. Kaya wala kami arang panghimo kung wala kauban ka namo. O kinintanan, Lord, ang walang may gatugyan din kanimo. Ablihin ginong Diyos ang mata sa among kasing-kasing. Ingon man ang among mga huna-huna that we will be able to see the great things that are about to do. You are going to do for us and through us. Thank you so much, Lord, for the assurance. Thank you so much, Lord, for the love. Thank you so much, Lord, for everything. Kinintanan ginong Diyos among ipasalamatan. Diya lamang sa ngalan ni Jesus ng among Diyos. Pagbuktog manuluwa. Amen. Magaling pagta.